Ayan guys, nakapag-check-in na tayo at naghihintay na lang tayo kung anong boarding gate natin. So for now, bili muna tayo ng mamimerienda. Ayan na guys, akit na tayo ng plane. Hi guys, andito na tayo sa Boracay Airport at nagland na tayo sa Caticlan. Ngayon, pupunta tayo ngayon dun sa meron tayong sinet na transportation. Ayan guys, nakasakay na tayo dito sa boat sa Jetty Port. Papunta na tayo ng Caticlan Port. Ito naman tayo sa Caticlan.
Guys, at last, narating din natin ang Sunnyside Cafe. So ngayon, titikman natin ang pagkain dito. First time natin dito, ha? So, pipilitin ko na magbigay ng honest na verdict ko dito sa mga food nila. Especially yung sa mga the usual na in-order ng mga ibang vloggers na napanood ko. Actually, itong Sunnyside Cafe, napanood ko to kay JM Bangkinsyo. So, kaya gusto kong tikman kasi sarap na sarap siya rito eh. So, umpisahan na natin. Ngayon dito ang umpisahan natin itong kanilang champurrado. Na sinasabi nga nila, yung chocolate na ginamit dito galing pa ng Davao. Yung Malagos na chocolate na sikat sa Davao. So, kung makikita nyo, champurado siya. Tapos meron siyang caramel ice cream. And then caramelized bacon at saka sweet Philippine mango. Tikman natin kung suwak yung combination niya. Try muna natin yung walang kahit na yung champurado na lang muna. Ngayon subukan natin yung merong ice cream. Mas sumarap na. Kasi, yung champurado, kapag yung champurado alone lang ang tinikman mo, medyo concentrated yung chocolate niya. Dahil nga, alam mo naman na Malagos, diba? Medyo pure, yung chocolate na ginamit. So, merong parang bittersweet na aftertaste. Ngayon, nung sinamahan ko ng ice cream, na caramel ice cream, nag-blend sila. Masarap. Mas sumarap yung champurado. Ngayon, next nating titikman itong chorizo with sunny side up eggs. Ang sabi kasi nila ito raw chorizo na to, na dish, inspired dun sa pinabibili dito sa may bangketa na iniihaw na chorizo kasi pinapalaman sa tinapay. Tikman natin kung kasing lasa ba or mas masarap. Ito man ang chorizo, tikman natin. Kung ikukumpara ko yung chorizo na to dun sa tinitinda rito sa bangketa na pinapalaman sa tinapay, masasabi natin na syempre itong chorizo na ginamit nila, mas maraming spices lang ginamit. Pero siguro kasi mas nakasanayan ko yun, mas nagustuhan ko yung lasa ng chorizo na nabibili sa bangketa na iniihaw lang nila kasi iniihaw din yung tinapay, pinapalaman yung chorizo. So siguro mas sanay lang ako ron. Para sa akin, opinion ko lang, mas nasarapan ako doon. Naitikman natin yung kanin. Nagustuhan ko yung kanin kasi mahilig ako sa kanin na malata. Medyo malambot. So, ganun yung texture niya. Sama ngayon natin yung chorizo with eggs. Nasasabi kong magandang combination sila. Eggs at saka yung chorizo nga. Guys, ang susunod na matitikman natin itong chowder. Kanilang chowder soup. Habang mainit, tara. Yung consistency niya malapot. May nakikita kong corn, carrots, at saka mga seafood na bits. Tapos, merong nilagyan nila ng toppings na tingin ko, amoy crab eh. So, aligid. Tingin ko nilagyan nila ng toppings na aligid. Ito yung
Siguro sa can or fresh, siguro sa kanila fresh ang ginagamit nila. Tikman natin. Fresh ang lasa. Kulang lang ng konti sa asin. Medyo matabang lang ng konti sa panlasa ko. Pero masarap. Very rich. Ngayon guys, itong umorder kami nitong fresh na pakwan. Given na yun eh. Siyempre, ang lasa nito, mag-vary yan sa kung gaano katamis yung fresh na fruit na ginamit nila. Ngayon naman matamis. Very refreshing. Masarap itong pakwan na juice nila. Ngayon, ang last na titikman natin, yung kanilang tapsilog. Mamaya guys, sasabihin ko sa inyo yung bawat presyo ng dish ha. Tikman natin itong tapsilog nila kung kamusta. Malambot. Guys, pasensya na kayo. Hindi ako expert sa pagkain. Mahilig lang talaga akong kumain. Napasensya na kayo kung ikinukumpara ko lang yung food para at least kahit pa paano mabigyan ko kayo ng idea kung paano ko siya nalalasahan. Katulad nitong tapa na to. Napakalapit ng lasa niya dun kung alam niyo yung tapsi ni Vivian sa Marikina, almost ganun ang lasa niya. So kung gusto mo ng tapa na medyo mas sauce ng konti, na malambot, juicy, may konting asin, konting tamis, ito yun. So ganun, similar yung lasa nila. Ngayon itong bacon slab nila. Kita natin. Malalaki yung bacon slab nila. Guys, magandang pagkakaihaw. Malambot. Masarap. Hindi masyado maalat. Hindi masyado matamis. Tama-tama lang. Perfect sa kanin, perfect sa tinapay. Masarap siya. Actually, kung papipiliin ako sa lahat ng to, ang pinaka nagustuhan ko itong bacon slab. Ngayon, pag-usapan natin presyo. Para at least, pagpunta nyo rito, ready na, di ba? Na pag-ipunan na. Ngayon yung chowder, madami siya eh. Actually, serving na rito, pwedeng paghatian ng dalawa. Ang ulam, yung mga ulam nila marami. Order ka lang ng extra rice, mabubusog ka. Itong chowder nila, 390 pesos. Malaking bowl siya, oh. Tapos itong bacon slab. Itong bacon slab nila, may dalawang malaking bacon slab at saka may dalawang sunny side up egg at kanin. Tapos meron din sila rito parang ensalada. 450 pesos. Itong tapsilog, pasensya na guys, meron akong kodiko. Yung tapsilog nila medyo mahal ng konti. 690 pesos. Dalawa naman yung itlog niya. Marami din naman yung beef niya. At I'm sure, magandang klaseng baka ang ginamit nila rito kasi nga malambot at ma-juicy yung baka. So, almost 700 pesos. 690 pesos. Yun ang presyo niya. And yung champurado naman natin na galing nga sa Malago chocolate ang ginamit na galing ng Davao ay ₱450 pesos. May mangga, may isang scoop ng ice cream, mayroong dalawang sliced or dalawang thinly sliced na caramelized bacon. Ayun, tapos Malago chocolate ang ginamit sa pagluto sa kanya. And itong chorizo
na merong 3 piraso. 3 piraso to, no? Tama ba? Oh, may 3 piraso to kanina. Or lalaglag ko ba ang isa? Basta 3 piraso kasi nakain ko isa eh. So, 3 pirasong chorizo, tapos meron 2 sunny side up na itlog. 350. 350 pesos. Siyempre guys, may intindihan nyo. Sabihin natin na medyo may kataasan ang presyo nila. Eh, sabi nga ni JM, ikaw ba naman ang kumain sa view nito? Eh, siyempre talaga namang mas mabubusog ka, hindi ba? At saka yun ang dahilan kung bakit mas mahal yung presyo ng konti. Pero sa quality naman kasi ng food, alam mo naman kasi talaga na quality, yung mga ingredients na ginamit nila. So guys, ayun ha, may idea na kayo para at least next na pagpunta ninyo rito, kahit pa paano, meron na kayo idea kung anong orderin nyo, kung anong perfect para sa panlasa nyo. Ngayon, ililink ko rin dito or papakita ko rin yung menu nila, i-post nyo na lang para makita nyo kung ano yung mga iba pa nilang isinuserve dito. Okay, kain na.